So in this video, we're going to discuss the fundamentals of criminal investigation. So CDI-1. By the way, CDI-1 is the first subject under the area of criminal detection and investigation. Actually, it was may kasama pa tong isang subject, 'di ba? Criminal fundamentals of criminal investigation and police intelligence. Before, magkahiwalay yan. Pero ngayon, pinagsama sila. Kaya very broad itong subject na ito. Ngayon, pinaghiwalay sila kasi magkaiba ng ang trabaho ng isang criminal investigator at ng isang police intelligence. Okay, tandaan nyo yan. Now, question. Lahat ba ng criminal investigator ay police? Okay, try to think. Lahat ba ng criminal investigator ay police? No, 'di ba? Hindi lahat ng criminal investigator ay police. Kasi nga, maraming iba't ibang law enforcement agency na nagkakandak ng criminal investigation. 'Di ba? We have National Bureau of Investigation, we have Philippine Drug Enforcement Agency, 'di ba? We have Armed Forces of the Philippines. So long as they committed crime and those crime is under their jurisdiction, sila po ang mag-iimbestiga nun. Okay? Ngayon, linawin natin bakit nga ba ang dami nating law enforcement agency? Bakit iniimbestigahan na nga ng pulis? Bakit iniimbestigahan pa ng NBI? Hindi pa pwedeng pulis na lang mag-imbestiga? Okay, ganito kasi yan. Yung mga law enforcement agency natin, merong kanya-kanyang jurisdiction yan. Pag sinabing jurisdiction, meron po silang kanya-kanyang sakop. Okay, na merong specific event or merong specific crime na sila lang or sila ay dapat ding mag-imbestiga. Okay, bigyan natin ng sample. Kapag merong nakapag-commit ng violation of RA 9165. Okay, so that is Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Okay, so halimbawa, nahuli na nagbebenta ng drugs. Sino or ano ang law enforcement agency na dapat mag-imbestiga kapag violation of dangerous drugs? Is it PNP or is it the PDEA? Syempre, that is under the jurisdiction of PDEA, di ba? So, may trabaho po dyan si PDEA. Pero pwede rin mag-imbestiga si PNP. Bakit? Kasi meron ding support unit si PNP na nag-iimbestiga tungkol sa drugs. Okay, lalong-lalo na kung yung nangyaring krimen or violation of dangerous drugs ay nangyari doon sa lugar na nasasakupan ng police station na yun. Okay, so ibig sabihin pala, sir, hindi lahat ng criminal investigator ay police. May kanya-kanya pong criminal investigator ang mga law enforcement agency. Okay, maliwanag po? Maliwanag. Okay. How about lahat ba ng police ay criminal investigator? Parang binaliktad ko lang. O kanina ang question ko, lahat ng criminal investigator ba ay police? Ang sagot, no, 'di ba? Eh ngayon, lahat ba ng police ay criminal investigator? Yes or no? Okay, no din, 'di ba? Bakit? Kasi bago ka maging isang criminal investigator, kapag police ka, meron pong schooling muna. Meron munang minimum rank na dapat munang ma-acquired. Okay? Hindi po pwedeng maging criminal investigator kung ang ranggo mo ay patrolman or patrolwoman pa lang. Okay? Kasi ang minimum rank na pwedeng mag-schooling, for example, criminal investigation course, is with the rank of police corporal or PO2. Okay, so ibig sabihin, sir,
hindi po lahat ng pulis ay criminal investigator. 'Di ba? May mga mangilan lang sa bawat istasyon na qualified na mag-imbestiga ng krimen. Okay? Lalong-lalo na ang requirements po dyan, dapat meron po siyang schooling na may kinalaman sa criminal investigation at dapat ang kanyang rango ay nasa at least police corporal or PO2. Okay? And then another, hindi lang naman po police ang may kakayahang mag-imbestiga. Napakarami po ng klase ng investigador. For example, kapag merong nasunog na bahay, merong sinunog na ari-arian, hindi naman po pulis ang nag-iimbestiga dyan. Ang nag-iimbestiga naman po dyan is si fire and arson investigator na kasapi ng Bureau of Fire Protection. Okay, so investigador din yan, pero hindi sila pulis. Ano pa? Yung mga napapanood natin sa pelikula na yung anak nila ay matagal nilang hinahanap pero hindi nila mahanap-hanap, hindi naman po nila pwedeng i-report lang sa pulis yun, lalo kung napakatagal na ng halimbawa 15 years nang nawawala, kasi kadalasan sa mga telenovela ganun 15 years nawawala, tapos then suddenly bigla nilang maisipan na ipatuloy yung paghahanap sa anak nila. Ang inuupahan nila is a private investigator. Okay? Ganun din yung mga may asawa, tapos yung tingin nila sa asawa nila parang meron siyang kulasisi, di ba? Meron siyang kabit, di ba? So, diskumpiyado ka. Ngayon, ang ginawa mo, hindi mo naman pwedeng i-report sa pulis yun. Tapos, pulis yung mag-iimbestiga kung totoo ba yung paratang mo na yung asawa mo merong kabit. Okay? So, ang upahan mo, private investigator din. Okay? So, yun po yung iba't ibang klase ng mga investigator. At bukod doon, napakarami pa pong ibang investigator out there. Okay? So, let's proceed. First one, before tayo mag-start ng criminal investigation, let's define first what is crime. Kasi nga, hindi ka pwedeng mag-start ng criminal investigation kung walang krimen na nangyayari. Okay, tandaan nyo yan. If there is no crime, wala pong criminal investigation na dapat gawin. Di ba? Sabi nga natin dun sa sa CJS ninyo, 'di ba? Criminal justice system, mag-i-start lang ang criminal justice system kapag merong krimen na nangyari. Okay? What is the first pillar of criminal justice system? The law enforcement. Okay? At ang criminal investigator, that is under the pillar of law enforcement. Now, before anything else, mag-conduct sila ng criminal investigator, kailangan alamin muna nila, meron bang crime na nangyari. Okay? Now, as a criminology student, second year, first sem, siguro alam nyo na what is crime. Okay, ano bang ibig sabihin ng crime? What is the complete definition of crime? Dapat alam natin yan. Kasi hindi tayo pwede mag-imbestiga kung hindi naman natin alam or hindi natin nakita na merong crime. Ang problema, hindi mo naman alam kung anong definition ng crime. Diba? So, explain natin, ano ba ang crime? Okay, this is the complete definition of crime. It is an act committed or omitted in violation of public law, forbidding or commanding it. Yan ang pinaka-kompleto na definition ng crime. Okay? Hindi lang po it is an act or omission punishable by law. No. That's too short. Kulang po 'yon. Ito ang complete definition niyan. Now, hihimay-himay natin. Sabi diyan, it is an act. Okay. For that matter, sabi diyan act, ipasok natin yung legal Latin maxim na mens rea at actus reus. Okay, sir. Ano ba ibig sabihin ng mens rea? Pag sinabing mens rea, that is guilty mind or the criminal intention. Ibig sabihin, yung tao, meron siyang iniisip na krimen against another person, another property. Okay? Meron siyang naiisip na gawin, pero nasa utak lang niya. That is what we call mens rea. Okay, for example, si Pedro, may nakita siyang pera sa ibabaw ng mesa ng teacher niya. Ulitin ko.
Si Pedro, may nakita siyang pera sa ibabaw ng teacher niya. Iniisip niya tong kunin para meron siyang pambili ng gamit niya. Okay? Question. Yung bang pag-iisip niya na nakawin ang pera na hindi sa kanya ay maituturing na bang krimen? Hindi pa, 'di ba? So yun yung iniisip, yun yung sinasabi natin na mens rea. Yung crime ay nasa utak pa lang niya. Okay, another question, another sample. Si Pedro, meron siyang gusto kay Maria. Masidhi yung kanyang kagustuhan, di ba? Every time na nakikita niya si Maria, talagang yung ngiti niya hanggang tenga eh. Ngayon, sa sobrang kagustuhan niya kay Maria, nag-imagine na si Pedro, parang pinagpapantasyahan na niya. Nasa sa isip niya, meron nang nangyayari sa kanilang dalawa. Kumbaga parang minamanyak na niya sa isip niya. Okay, question, is that punishable under our law? The answer is still no, because the crime is only on his mind. Okay, nasa utak lang niya. Wala pa siyang ginagawang act. Kasi nga sabi diyan sa crime, it is an act. Ibig sabihin, merong paggalaw, merong pagkilos. Okay? How about actus reus? Pag sinabi naman nating actus reus, this is the criminal act. Ibig sabihin, eto na yon. Meron siyang iniisip, tapos yung iniisip niya, ginawa niya na. Okay? Yung iniisip niya, ginawa niya na. Okay? O now, what is punishable under our law? Is it mens rea or actus reus? Well, obviously, the answer is actus reus because there is a criminal act. Okay? O now, bigyan natin ng isa pang example para mas lalo nating maintindihan. Si Pedro, yun na, ituloy natin yung kwento natin kanina. Matindi yung kagustuhan niya kay Maria. Ngayon, nakita niya si Maria nakatapis lang ng tuwalya. Okay? Ang ginawa ni Pedro, tumawid siya dun sa bakod. Okay? Tumawid siya dun sa bakod, tapos nakita ni Maria na tumawid siya dun sa bakod. Inakyat niya yung bakod. Okay? Nakita ni Maria yon. Ngayon, napasigaw si Maria. Question, what is the crime committed by Pedro? Okay. Pwede naman nating kasuhan si Pedro ng attempted rape. Pwede na ba 'yon? Kasi nakita, may gusto siya kay Maria, 'di ba? Ngayon nakita niya si Maria na nakatapis lang ng tuwalya. Ngayon ang nasa isip ni Maria, ire-repent siya ni Pedro. Okay, question. Pwede na ba nating kasuhan ng attempted rape si Pedro? The answer is no. 'Di ba? Hindi pa natin siya pwedeng kasuhan ng attempted rape kasi hindi pa sigurado ng ibang tao kung ano talaga yung motibo ni Pedro. Okay? Maaring ang motibo niya magnakaw lang. Maaring ang motibo niya may kunin lang na kung anong bagay doon sa loob ng bakod. Ngayon na misinterpret lang ni Maria. Okay? So ganun po 'yun. Hindi tayo pwedeng mag-assume ng isang bagay against sa ibang tao kung hindi pa nila ito ginagawa at kung hindi tayo sigurado kung ano yung motibo niya. Okay, so that is about mens rea and actus reus. Next one. So sabi nga dyan, there must be a physical overact. Dapat meron pong paggalaw. Merong paggalaw ng tao, merong ginawa yung tao. Okay, for us to consider that that is a crime. Ano pa? So, ipasok na rin natin yung legal Latin maxim na dolo at culpa. Okay, when we say dolo, that means deceit. Okay? Ibig sabihin, merong intention. Ibig sabihin, sinasadya. Dolo yon. Okay? When we say culpa naman, ibig sabihin, fault. Pag sinabing fault, merong kapabayaan, di ba? Merong negligence, merong imprudence, lack of foresight, lack of skills. Okay? Pag sinabing negligence, may kapabayaan. Pag sinabing imprudence, padalos-dalos. Okay? So, yun po yung tinatawag natin na culpa. Bigyan natin ng sample. Sabi kasi dyan, ang crime, there must be an act. Merong paggalaw dapat. Ngayon, si dolo at saka si culpa, parehas yan na merong paggalaw. Merong movement. Okay? Pero ang pinagkaiba nila kasi, si dolo, that is intentional. Ibig sabihin, yung iniisip niya, intention niya talaga yun. Tapos ginawa niya. Halimbawa,
meron siyang iniisip na nakawin at ninakaw niya nga, that is what we call dolo. How about kulpa? Si kulpa naman, wala siyang planong gawin na krimen, pero nagawa niya. Hindi niya sinasadya. Aksidente. For example, si Pedro, nagdadrive siya ng motor. Mabagal yung takbo niya, 30 lang 30 kilometers per hour. Tapos biglang may tumawid na bata, tumatakbo, tinamaan niya. Patay. Okay, question. Punishable ba si Pedro dun sa pagkakabangga niya dun sa bata? Now, according to our law, yes. Okay, kahit na hindi mo pala sinasadya yung isang bagay, pero nagawa mo to because of your negligence, your imprudence, lack of foresight, or lack of skill, still, you are punishable under our law. Okay? Kaya nga pag nanonood kayo ng balita, merong isang driver, tapos biglang merong tumawid na bata, nasagasaan niya, what is the case? Or what is the crime committed? Reckless imprudence resulting to homicide. Diba? Yes, still that is punishable under our law. Pag namatay, homicide. Kapag nasugatan lang, physical injury. Kapag ang nabangga mo, property, damage to property. Okay, kumpletuhin natin. Halimbawa, si Pedro, nagdadrive siya. Meron siyang nabangga na tricycle. Yung laman ng tricycle, 3 tao. Yung isa patay, yung dalawa sugatan, tapos yung tricycle niya, syempre nasira. Okay? Question, what is the crime committed? Isa-isahin natin reckless, ang pagsasabi ng crime kapag merong 3 involved na namatay, may sugatan, at merong damage na property, mag-uumpisa tayo dun sa may pinakamataas na penalty. So, the crime committed was reckless imprudence resulting to homicide kasi merong isang namatay. Tapos, multiple physical injury kasi merong 2 sugatan. And damage to property kasi nasira niya yung tricycle. Yung nabangga niya, nasira niya rin yung tricycle. Okay? So, that is about kulpa. Okay? Ang tawag po doon sa mga crime na yon na merong reckless negligence, reckless imprudence is what we call culpable crime. Okay? Culpable crime yan. Next. So, next naman tayo na color, committed. Sabi dyan, di ba? So, pag sinabing committed, it must be punishable or prohibited. 2 bagay yan Yung isa, punishable. Yung isa, prohibited. So, ipasok natin dito yung legal Latin maxim natin na mala in se and mala prohibita. Okay? Yung mala in se and mala prohibita, malaki ang pinagkaiba niyan. Pag sinabi nating mala in se, we know that in our heart and our mind na yung ginawa ng taong yon ay mali. Okay? Yung bang bata pa lang tayo, alam na natin Just like the divine law o yung 10 utos ng Diyos, bawal pumatay. Diba? Kahit bata pa lang tayo, alam na natin yan. Bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal makiapid. Diba? So, yung mga crime na yun, hindi pa man din natin alam yung words na murder, homicide, rape. Alam na natin na bawal yun because that is the law of the God. Okay? That is a divine law. Yung po yung tinatawag natin na mala in se. While mala prohibita naman, ito naman po yung mga bagay na kung saan hindi po siya automatic na mali sa mata ng Diyos, pero mali siya sa batas. Okay, halimbawa, meron diyang ordinansa sa barangay ninyo na bawal umihi dito. Okay? Bawal bang umihi? Bawal bang umihi? Diba pwede, pag hindi ka iihi, pwede mong ikamatay yan, diba? Pwedeng umihi. Yun nga lang, there is a specific law na merong ordinansa doon sa lugar na yun na bawal kang umihi doon diba? So, pwedeng umihi, pero yun nga lang, merong ordinansa, merong batas na nagbabawal na gawin mo yung bagay na yun sa lugar na yun. That is what we call mala prohibita. Okay, another sample.
Pag pumunta ka dito sa Malasiki, pwede kahit wala kang helmet. Hindi ka huhulihin. Pero pag pumunta ka sa San Carlos, pag wala kang helmet, huhulihin ka ba? Yes, huhulihin ka. 'Di ba? So that is what we call mala prohibita. Pinagbabawal siya ng batas, that is punishable because there is a law prohibiting it. 'Di ba? O between the two, mala insa and mala prohibita, what is followed by our rules? Ano ang sinusunod ng ating batas? Mala inse or mala prohibita? Okay. Ang sinusunod po ng bansa natin, ng batas natin, ay yung tinatawag natin na mala prohibita. Okay? Kahit na sa unang tingin, hindi naman siya bawal, pero dahil may ordinansa, merong batas na nagbabawal doon, still, bawal yun. Okay? That is punishable under our law. Kaya nga kailangan nating alamin kung ano ba yung mga batas doon sa lugar na pupunta natin, because ignorance of law excuses no one. 'Di ba? Kaya nga pag pumunta ka sa isang lugar, meron kang ginawang mali, sa lugar ninyo hindi naman mali yun, pero pumunta ka doon sa lugar na yun, mali pala, still paparusahan ka pa rin. Okay, may penalty pa rin, may punishment pa rin. Okay? And then another one is omitted. Pag sinabi kasing committed, meron kang ginawa. Okay, committed yon. You commit something that is punishable or prohibited by the law. Etong omitted naman, wala kang ginawa. Okay, wala ka namang ginawa. Pero inuutos ng batas na gawin mo yun. Kaso wala kang ginawa. 'Di ba? Yan yung tinatawag natin na omission or crime of omission. Okay, ulitin natin ha. Pag sinabing commission, merong kang ginawa na ipinagbabawal ng batas. Pag sinabing omission, okay, letter O, wala kang ginawa, kaya paparusahan ka ng batas kasi merong inuutos yung batas sa'yo na gawin mo, pero hindi mo ginawa. Sir, meron bang ganun? Yes, meron. Okay, example, tax evasion. Okay, inuutos ng batas na dapat magbayad ka ng buwis, pero hindi ka nagbabayad ng buwis, pwede ka bang hulihin? Yes, pwede. Okay? Actually, that's the reason why the franchise of ABS-CBN was shut down. Kaya nga yung ABS-CBN, pansin nyo, wala na ngayon. Kasi nga, hindi sila nagbabayad ng tax. Kaya pinasarada yung prangkisa nila. Di ba? That is an example of crime of omission. Okay? Napakaliwanag yan, ha? Kaya nga dito sa atin sa Pilipinas, we are following the legal natin maxim na nullum crimen, nulla poena, sine lege. What is the meaning of that? There is no law when there is no crime punishing it. Okay? There is no law when there is no crime punishing it. Okay? Ibig sabihin, hanggat walang batas na nagbabawal sa bagay na yan, hindi ka mapaparusahan. Okay? Yung ibig sabihin, there's no law when there's no crime punishing it. Nullum crimen, nulla poena, sine lege. Okay. Now we have to classify the different classifications of crime. We have what we call felony. Tandaan niyo, pag sinabing felony, that is punishable by revised penal code. Okay, what law or what specific law is the revised penal code? That is Act number 3815. Ulitin ko. Felony is the punishable by revised penal code. Ibig sabihin, when you committed some of the provisions under the revised penal code, you committed is felony. Okay? Felony yung tawag doon sa crime na ginawa mo. Okay? So, ang revised penal code, ang batas na po na yan is Act number 3815. Okay? Sir, bakit hindi Republic Act? Kasi nga, during the time na ipinasa yung revised penal code or ginamit yung revised penal code, hindi pa po Republika ang Pilipinas. Napakatagal na po na yan. Act number 3815, that is way back 1932. Okay, so napakatagal na yan. Panahon Espanyol, yan yung ginagamit natin hanggang ngayon. Okay? Actually, the revised penal code, that is based on Spanish Código Penal. Okay? Batas po ng Spain. Yan.
Okay? Na in-apply din dito sa atin sa Pilipinas. Kasi nga, itong Pilipinas dati is under the colonization of Spanish government. Hindi po ba? Okay? So, that is revised penal code. Okay? Sir, ano po ba yung mga provisions under the revised penal code? Ano ba yung mga sample ng mga batas na makikita natin sa revised penal code? Makikita mo dyan yung mga crimes against person, crimes against property, crimes against chastity, crimes committed by public official, crimes against national territory, okay, or national security. Diyan yung makikita yan. Sir, ano nga yung mga crime na yun? O halimbawa, crimes against person. Okay? So, dyan yung makikita sa revised penal code yung murder, homicide, rape, physical injury, okay, direct assault. Okay, dyan yung makikita yan. That is crimes against person. How about crimes against property? Theft, robbery, arson, okay, damage to property. Dyan yung makikita yan sa revised penal code. Okay? Next one, we have offense. Pag sinabing offense naman, if you committed a violation of special penal laws. Okay. Sir, ano naman po yung mga special penal laws? Yung mga special penal laws, yung po yung mga yung mga Republic Acts, di ba? Presidential decree, executive order. Okay? Ano nga yun, sir? Pag sinabi natin na presidential decree, ito po yung mga batas na ipinasa during the time of Ferdinand Marcos Sr. Okay? Diyan yung makikita yung batas na PD 603, okay? PD 75, okay? At napakarami pang iba. Ano pa? Republic Act, di ba? Republic Act 9165, Republic Act 11131, okay? Republic Act ano pa ba yung mga usong Republic Act 7643, di ba? Yung mga yan. Basta lahat po ng may Republic Act tapos nag-commit ka ng crime. For example, yun nga, Republic Act 9165, violation of the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, that is special laws. Thereby, what you committed is an offense. Offense ang tawag doon. Then, next one is misdemeanor. Pag sinabing misdemeanor naman, what you committed is violation of ordinances. Okay? Pag sinabing ordinances, ito po yung ipinapasa sa mga bayan, di ba? Ang ordinances, bago yan maipasa, kailangan munang pag-usapan ng municipal or city government. Di ba? Mag-uusap-usap muna sila bago nila maipasa. Kaya kung mapapansin niyo, magkakaiba po yung mga ordinances sa mga bayan, sa mga syudad. Kaya nga, kagaya ng sample ko kanina, dito sa Malasiki, okay lang na walang helmet. Pero dyan sa San Carlos, because of the ordinance or city ordinance, dyan yung sinusunod nila. Okay? So, that is an example of ordinances. Pag nakapag-violate ka ng mga ordinances, ang tawag po doon ay misdemeanor. Okay? So, that is the 3 classification of crimes. We have felony, offense, misdemeanor. Okay. May dagdag ko lang. Kapag ang nakita nyo po sa penalty na nagawa ng isang kriminal ay, di ba, na minsan nababasa nyo to, reclusion perpetua, reclusion temporal, prison mayor, prison correctional, arresto mayor, arresto minor. Okay? Kapag ganun ang penalty na nabasa ninyo, okay, yung mga ganung nomenclature ang tawag doon, that is automatic violation of revised penal code. Okay, malinaw yan ha. Pag nakita nyo ganun yung mga penalty, kasi may may certain range po yun. Siguro masyado pang maaga para explain ko sa inyo. Pero mapag-aaralan nyo rin to sa sa correctional saan to? Correctional Administration 1. Corad 1, Institutional Correction. Diyan yung mapag-aaralan yung mga range of penalty. Halimbawa, reclusion perpetua. Ano may reclusion perpetua, sir? Ilang taon yung pagkakabilanggo niyan? 20 years and 1 day to 40 years. Okay?
that is reclusion perpetua. Ngayon, kapag nakita nyo yung ganun na reclusion perpetua, tas yung mga sinabi ko kanina, violation of revised penal code yun. Pero kapag ang nakita nyo is life imprisonment, di ba? Actually, halos parehas lang yan. Yung isa, life imprisonment habang buhay na pagkakabilanggo. Reclusion perpetua, ganun din naman ang ibig sabihin nun halos habang buhay na pagkakabilanggo din. Pero pag nabasa nyo life imprisonment, that is punishable or that is a punishment if you violated is special penal laws. Yan ang pinagkaiba niya. Isa din yan sa pinagkaiba nila. Okay? And then, kapag dito naman sa revised penal code again, when it comes to penalty, dyan nyo rin makikita yung mga minimum, medium, and maximum penalty. Diba? Kasi nga, diba may range siya. Kung papansin niyo, halimbawa, reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. Okay, bakit may 2? Hindi ba kayo nagtataka doon? Halimbawa, yung isang tao, nakapatay siya, ang crime niya ay homicide. Now, the penalty for the crime of homicide is reclusion temporal. So, the penalty of reclusion temporal is 12 years and 1 day to 20 years. Now, paano hindi ka ba mapapaisip? Saan kaya doon yung talagang tagal ng taon ng pagkakakulong niya? 12 years o 20 years? O sa gitna? Okay, diyan na papasok yung yung minimum, medium, at saka maximum penalty. Kumbaga, dun yung range niya, 12 to 20 years. Now, titingnan muna nila kung minimum, medium, o maximum. Paano nila makikita? Titingnan nila yung circumstances. Okay? Titingnan nila yung circumstances. Sir, ano po ba yung mga circumstances na tinitingnan dyan? Kapag meron kasing patayan na nangyari, for example lang, merong homicide na nangyari, may namatay. Okay? Titingnan nila dyan kung meron bang aggravating circumstances or mitigating circumstances. Sir, ano pong pinagkaiba ng mitigating circumstances at aggravating circumstances? Pag sinabi nating mitigating circumstances, yan po yung mga circumstances na nagpapababa ng penalty. Okay? Kasi ganito yan. Kung wala kayong makikita na any circumstances for the crime of homicide, magpo-fall siya sa medium lang. Ibig sabihin sa gitna. So, from 12 years to 20 years, magpo-fall siya sa gitna. Could be 16 years or 15 years. Kasi yun yung gitna niya, di ba? Pero, kapag merong presence ng mga circumstances, for example, may nakitang mitigating circumstances, na nagawa niya lang naman yung pagpatay kasi nakita niya yung girlfriend niya na may kasamang iba o nakita niya yung asawa niya na mayroong kasamang iba kaya napatay niya. Okay? May kasamang iba lang wala pa silang ginagawa nakita lang na may kasamang iba o magka-holding hands, sabihin mo na, kaya napatay niya. O dahil sa bugso ng kanyang damdamin, di ba? Passion and obfuscation, yun po ay magagamit natin bilang mitigating circumstances. So, pwede siyang pumunta ng minimum penalty. So, pwede siyang bumalik ng 12 years lang. Though meron pong computation yun. Okay, may computation yun. Hindi ko na ituturo sa inyo kasi hindi ko naman na subject yan. May computation yun. Pero ang sinasabi ko, ang concept po nun, pag mitigating circumstances, pwede niyang pababain yung penalty. Pero reclusion temporal pa rin. Okay? Yun nga lang, minimum penalty na siya. So, nasa 12 years, 13 years, gano'n na lang ang penalty niya. How about merong presence ng aggravating circumstances? Pag sinabi nating aggravating circumstances naman, ito yung mga circumstances na magpapataas ng penalty. Okay, bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, pinlano niya yung pagpatay dun sa tao. Ngayon, hindi niya kayang patayin kapag hindi siya nakainom. So, ang ginawa niya, uminom siya ng alak para lumakas yung loob niya at saka niya pinatay. Okay? That is a presence of aggravating circumstances. Na gumamit siya ng alak para palakasin yung loob niya at patayin ang isang tao. Pwede rin gamitin yung alak bilang mitigating circumstances kung
ang gagawin niyang rason ay napatay niya lang yung tao dahil sa nakainom siya. Okay, magkaibang senaryo yon. Parehas na nakainom, pero yung purpose ang magkaiba. Yung isa, gumamit ng alak para lumakas yung loob niya, para mapatay niya yung tao. Pero yung isa naman, nakainom siya, kaya napatay niya. Okay? Kumbaga, hindi niya sinasadya. Nakainom lang siya, kaya niya napatay. Okay? Kasi pag nakainom, nag-iiba talaga yung pag-iisip ng tao. 'Di ba? Kumbaga, may mga pagkakataon na mas nagiging mainitin ang ulo. 'Di ba? Konting diferensya lang, nagagalit na, 'di ba? So, yung mga example po diyan. Okay? So, balik tayo. There is 3 classification of crimes: felony, offense, and misdemeanor. By the way, when you committed a felony, ang tawag sa iyo ay felon. Okay? Felon ang tawag sa iyo kapag nakapag-commit ka ng felony. Okay, there is a question here. Why to categorize the 3? Bakit kailangan nating i-categorize yung tatlo? Kasi kung tutusin, kung iisipin mo ng maigi, yung felony, offense, saka misdemeanor, pare-pares lang naman na crime yan di ba? Krimen naman lahat yan. Bakit kailangan pa nating paghambingin? Bakit kailangan pa natin pagkumparahin? Bakit kailangan pa nating i-categorize? It is because for technical report writing. Okay, pag gagawa na kayo ng report, halimbawa, naging police na kayo, or naging any law enforcement agency kayo yung investigator, pag gagawa kayo ng report, hindi po crime ang gagamitin nyo na word dyan. Kasi very redundant Okay? Pag sinabing redundant, paulit-ulit, di ba? Sometimes you are using other terms like felony, offense, or misdemeanor. Depends on what crime they are committed. Okay, next. So, ito yung mga example ng felony. Felony is a crime such as murder, burglary, arson. Okay, by the way, burglary is robbery po yan. In other country, ang term kasi nila is burglary. Pero here, in the Philippines, we are using the word robbery. Murder, burglary, arson of a more serious character than a misdemeanor. By the way, what is the difference between murder and homicide? Puro kalokohan ng mga pinagsasagot ng mga second year palagi dito Sir, pag homicide, pinatay sa loob ng bahay. Kasi nga homicide Yung murder sa labas ng bahay. Okay, may mga sagot na ngayon Meron ding sagot na, sir, pag murder, intentional. Pag homicide, not intentional. Patay. Diba? Patay yung mga estudyante ng St. Therese. Ganito po yan. Yung murder tsaka homicide, parehas lang na intentional yan. Parehas na may intent yan. Diba? Parehas na may intent. Yun nga lang, si murder, meron siyang presence ng qualifying circumstances. Okay? Qualifying. Ibig sabihin, meron siyang ginawa para ma-make sure or masigurado na magagawa niya yung kanyang pagpatay sa ibang tao. 'Di ba? Meron siyang ginawa na isang bagay or ilang bagay na para masigurado niya na hindi siya sasablay sa pagpatay sa isang tao. Okay, for example, si Pedro sinaksak si Diego habang nakatalikod. Okay, nakatalikod yun Sigurado niya bang mapapatay niya si Diego? Yes, kasi nga nakatalikod siya Wala siyang kakayahan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Meaning, there is a presence of treachery. Pag sinabing treachery, merong pong patraidor na ginawa. Merong traidor. Diba? Pag sinabing treachery, in Tagalog, patraidor yon. But in law, okay, in criminal law, ang ibig sabihin ng treachery, there is no other means for him to defend himself or herself. Wala siyang kakayahan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Tapos, pinatay siya. That is murder. Parang yun nangyari ngayon sa balita. Napanood ko lang ngayon. Yung taxi motorcycle, di ba? Taxi motorcycle. Ang tawag doon, yung motor pero ginagamit na pampasada. Meron siya naging pasahero, pero ang ginawa ng pasahero, imbis na magbayad,
habang busy yung driver, sinaksak niya sa likod. Okay? So that is murder. Murder lang yon kung hindi niya kinuha yung motor. Okay? Murder lang yon kapag hindi niya kinuha yung motor. Pero yung intention kasi nung sumaksak sa kanya is patayin siya para kunin yung motor. Kaya nag-iba yung crime. Naging complex crime na siya. Ang ikinaso sa kanya is robbery with homicide. Okay? Nasa na yung murder? Kasi nga, mga sir at ma'am, there is no such complex crime na robbery with murder. Hindi po pwede yon. Okay? Ang meron lang, robbery with homicide. Okay? Yan lang ang meron. Kaya nga, kung ang circumstance na nangyari kanina ay sinaksak niya lang pero hindi niya kinuha yung motor, murder lang yan. Pero kung sinaksak niya para makuha yung motor, ang intention talaga ng tao, kasi tinitignan dyan yung intention ng kriminal kung ano talaga yung gusto niyang mangyari. Ngayon, para magawa niya yung gusto niyang mangyari, pinatay niya muna yung driver. So, the crime he committed is robbery with homicide. Okay? So, that is a qualifying circumstances, di ba? Murder yan. Ano pa? Another sample. Si Maria, pinagdududahan niya yung asawa niya na merong babae. So, ang ginawa niya, nilason niya. Okay, nilason niya. Okay, nilason niya. Ngayon, ininom nung asawa niya. Patay. Okay? Question, is that murder or homicide? The answer is murder. Kasi nga, wala ang kakayahan yung asawa niya na makita yung iniinom niya kung may lason o wala. 'Di ba? Kumbaga, that is to make sure na yung kanyang krimen na gagawin ay sigurado na magagawa niya. Okay? Yun yung ibig sabihin ng murder. Pero kung halimbawa, ang nakita niyo dun sa question is A killed B. O, sabi diyan, si A pinatay niya si B. What is the crime committed? Ganun lang kasimple, 'di ba? Homicide ang sagot. Kasi nga wala kang nakitang qualifying circumstance doon sa tanong. Kung ang simpleng pagpatay sa isang tao ang itinatanong sa inyo, homicide lang ang sagot yan. Pero kung mayroong presence ng qualifying circumstances, actually napakarami pong qualifying circumstances Okay, magbigay ako ng iba. Nilunod mo, sinunog mo, sinagasaan mo. Okay, mga murder po yung mga yan Okay? Ano pa? Nilason mo, pumatay ka ng bata. Okay? Yung bata, yung wala talagang kalaban-laban, merong superior strength. Di ba? Kontakin mo, ang laki mo na tapos pinatay mo. 2 years old. Murder din yun. Okay? So, those are different qualifying circumstances at napakarami pa pong iba. By the way, masyado pang maaga sa inyo. Okay, so that is felony. How about robbery and theft? Anong pinagkaiba nun? Pag sinabi kasi nating robbery, it is with the presence of force and intimidation. Merong puwersa at merong pananakot. Robbery yon. Pero a simple taking the property of others, kinuha mo yung property ng ibang tao without force or intimidation, that is theft. Theft lang yan. Okay? Bigyan pa tayo isang sample. Si Pedro pumasok sa bahay ni Diego at kinuha yung pera sa mesa. Okay? Question, is that theft or robbery? Ang hirap, no? Parang ang hirap na pumasok siya sa loob ng bahay tapos kinuha yung pera. Ano kayang sagot doon? Theft or robbery? Walang tao. Wala naman siyang pinwersa. Wala naman siyang tinakot. Is it theft or robbery? Sabi ng batas, kapag yung isang tao ay pumasok sa bahay at ang dinaanan niya is intended na daanan ng tao, ano ba yung mga intended na daanan ng tao para pumasok ng bahay? Pintuan, di ba? Pumasok siya sa bahay gamit ay pintuan, pumasok sa pintuan. Hindi niya naman pinwersa yung pintuan kasi nga nakabukas naman at kumuha ng pera doon sa mesa, that is theft. Theft yun. Okay? Pero kung halimbawa yung pintuan ay nakakandado, tapos puwersahan niyang binuksan,
Okay? May puwersa na, may force na. That is what we call robbery. Okay? Sir, paano kung halimbawa ganito yung nangyari? Nakalak yung pintuan, pero yung bintana nakabukas. Dumaan siya sa bintana. Wala namang puwersa doon, sir, di ba? Is it theft or robbery? The answer is still robbery. Bakit, sir? Hindi naman niya pinwersa. Kasi nga yung bintana, hindi naman talaga intended yan para daanan. Di ba? Pusa lang dumadaan dyan. Ibon. Di ba? Pero tao, hindi naman daanan ng tao yan eh. Bakit? Kayo ba, pag umuwi kayo sa bahay ninyo, sa bintana ba kayo dumadaan? Kayo ba kayo pag ginawa nyo yun, di ba? Hindi po daanan ang bintana. Okay, ngayon, kung bukas man yan, tas yan dumaan yung magnanakaw, still that is robbery. Okay? Next one. Special law. Okay, ano nakikita nyo dyan? Merong panggagahasa. Diba? Actually, meron po kasi tayong ano dyan. Hapyawan lang natin. Sa revised penal code, meron dyang rape. Okay, may rape dyan sa revised penal code. Pero yung rape dyan sa revised penal code, ang sabi lang dyan, lalaki lang ang pwede mong sampahan ng rape. Lalaki lang. Okay? Kasi nga, dyan sa revised penal code, matatawag mo lang na rape yan kapag pwersahan mong pinasok si Junjun kay Pipay ni Inday. Pwersahan mong pinasok. Penetration. Merong penetration na nangyari. At merong force na ginamit. Pwersahan nga. That is rape. Okay? Sa revised penal code. Pero sa special law, meron ding anti-rape law, which is RA, sa pagkakalala ko lang RA 8353. RA 8353. Ha? Pero medyo hindi ako sure kasi matagal na, tsaka hindi ko naman subject. Diba? Out of nowhere lang na itinuturo ko naman sa inyo yun. So, RA 8353, dyan sa may special law na Republic Act 8353, ang rape naman dyan, hindi lang lalaki ang pwedeng sampahan ng kasong rape. Pati babae pwede na rin sampahan ng kaso ng rape. Okay? Tapos, dyan sa special law na anti-rape law, which is RA 8353 nga, hindi na kailangan na mismong ipapasok yung ari ng lalaki doon sa ari ng babae. By mere carnal knowledge. Pag sinabing carnal knowledge, nag-touch lang. Okay? Naidikit lang. Kahit yung ulo lang ni Junjun doon sa labi ng Pipay ni Inday, matik rape na kagad yun. Okay? So that is under anti-rape law 8353. Now, sir, anong susundin namin? Dalawa yung batas sa rape. Revised penal code or special penal law? Kasi yung isang batas, special law siya. Yung isa, revised penal code. Anong susundin namin, sir? Sabi nung isa, sir, sundin natin yung revised penal code kasi yun yung original eh. Yan yung nauna eh. Mali. Okay, mali yun. Alam nyo, ang revised penal code, it is only supplemental kapag wala pong ibang batas na nagbabawal doon sa krimen na yon. Sir, ano ibig sabihin ng supplemental? Pag sinabing supplemental, pwede lang itong gamitin kapag wala pong ibang batas na nagbabawal doon. O, halimbawa yan, meron ng special law na nagbabawal dyan sa rape. Meron ding rape sa revised penal code. Ang susundin natin, yung special law. Okay? Pero kung wala yung special law, ang gagamitin natin, of course, yung revised penal code. Yun yung ibig sabihin nun. Okay? So, that is our special law. Next one is ordinance. Ito, na ano nyo ba to? Na kita nyo ba to sa Facebook dati? Yung post na to, na bawal umihi dito. Pero si iba na alawi, pwede. Okay? Ordinance yan. Ordinance ba yan? Pwede bang ituring na ordinance yan? Magsulat kayo doon sa labas ng bakod ninyo. Tapos isulat nyo na bawal magtapo ng basura dito. Multa 1,000 pesos. O maituturing na ba na ordinance yan? The answer is no. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan muna magkaroon ng meeting ng mga councilor at ng vice mayor sa isang lugar
sa isang munisipyo or isang syudad bago maipasa ang isang ordinansa. Hindi po yan basta-basta maisipan mo maglagay ng karatula dyan, bawal magtapon ng basura dito, bawal umihi dito. Hindi po yan isang ordinansa, di ba? Baka nga kasuhan ka pa ng vandalism yan eh. Kasi kung ano-anong sinusulat mo, di ba? So that is what we call ordinance. Okay. So that's it. Siguro hanggang dyan na lang muna yung discussion ko sa inyo since this is our first day ba? O last day na kagad? Okay. First day ng ating discussion sa criminal investigation. So, na-define lang natin what is crime para at least mas malinaw sa inyong lahat pa. Hindi kayong maligaw. On our next discussion, let's discuss about the criminal. Paano natin masasabi na yung isang tao ay isang criminal? Di ba? Masasabi ba natin na criminal siya kung nakita natin sa akto na siya ay gumagawa ng krimen? Criminal na ba kagad yan? Di ba? So, malalaman natin yan on our next video lecture. So, that's it. Sana panoorin nyo and good evening sa inyong lahat.